초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Sitting alone on one of their chairs here in their beautiful garden makes me remember kung ano ang nangyari kagabi with Joey. Why did I do that? Naistorbo ko patuloy ang tulog niya. But nightmares are nightmares. They're always hunting me after ako makatakas. At hindi ko alam ang ginagawa ko when that happened. All I want is to get rid of them. Mabuti na lang at hindi ko sinaktan ang sarili ko ng sobra. To the point na I might end my life for the second time. If it was not because of Joey, I may be dead worse than slitting my wrist. But I want to. I always want to when that happens. Because for me, bumalik ako sa kulungan na iyon at gusto ko lang makawala. And it's the only way I can think of. Ano pa ba ang silbi ko? Oo, buhay ako, pero hindi ko maramdaman iyon. Humihinga lang ako, pero patay na sa loob. But then again, there's this Grimm's family with a kind doctor who's always saving lives, saving me. Also, Tito and Tita Lily na tinuturing talaga akong para na rin nilang anak. Because of them, here I am still breathing. And unti-unti nang nagkakasilbi ang buhay ko. Na may mga tao pa palang ayaw akong mamatay and showing care of me na kailanman ay hindi ko pa naramdaman. I hope I can finally be free from my nightmares, from my dark past. Here a deep thought, Iha. A penny of your thoughts? Napalingon ako kay Tita Lily. She smiled. Sasabihin ko bang naalala ko ang nangyari kagabi with his son? Hindi na siguro mahalaga iyon at nakakahiya rin. May naalala naman akong gustong tanungin. I'm just wondering kung anong itsura ng mga magulang ko. I couldn't remember their face, even their names, kung hindi lang nila sinabi sa akin. Dahil nga, sa may amnesia ako. Maraming katanungan ang nasa isip ko, pero hindi ko iyon masagot. Dahil maski ako, ay hindi kilala ang sarili ko. She smiled again. A sad one. Wait here, Iha. I think I have pictures na kasama sila. My heart started pounding fast. Mabilis akong tumango. Pumasok siya ulit sa bahay and I waited her for minutes. Nang makita ko siyang papalapit, sa akin ay may dala na itong photo album. Here, sabi niya at inalagay sa lap ko yung photo album. I turned the page. Sa unang picture ay may dalawang lalaki. Yung isa ay ang asawa ni tita na si Mr. Jason or Mr. G kung tawagin nila. I look at the man standing beside him, smiling wide, flashing his white complete set of teeth. He had green eyes like mine. Para siyang Amerikano. Kaya siguro ganito ang mata namin pareho.
I didn't notice that I was crying. Oh my God. I know he's my father. I looked at Tita. She smiled. Yes, Iha. He's Jen. Jen Watson, your father. Isn't he handsome? Mas lalo akong naiyak. Tumango-tango lang ako. He is undeniably handsome. I wipe my tears off my face. Pero may mga luha pa rin lumalabas. It is because of I am overwhelmed to see his face that I forgot. Binuklat ko ulit ang album at iba't ibang pictures ang nakita ko sa iba't ibang events. I can't take my eyes off of my father. Sa pang-apat na buklat, I saw my father together with a woman. The woman is gorgeous. She has white skin, complexion, brown hair, and eyes. Sa tabi niya ay si Tita Lily at Mr. Grimes. And she is your mom, Leah. You look like her that much. Bumalik ulit ang tingin ko sa pictures na yon. These are my parents. Naramdaman kong tumulo ulit ang luha ko. I'm sorry, Mama, Papa. I can't remember you. I forgot about you. But I miss you so much. Please, please come back for me. I hate myself. Why did I forget these amazing people? Why couldn't I remember them? I cried. Niyakap ako ni Tita Lily. Shh! Hush now. Pagpapatahan niya. Hindi mo kasalanan kung bakit hindi mo sila maalala, okay? Pero, bakit pakiramdam ko I am the worst daughter dahil nakalimutan ko sila? I wish I can remember them completely. We'll help you, Italia. Isang boses na nanggaling sa likuran ko. Humiwalay mo na ako sa yakap. Lumingon ako sa likod and I saw Ate Sav. Help me from what? You want to remember, right? We'll help you to bring back your memories. Oo nga pala. May amnesia ako. Kaya wala akong maalala about sa mga magulang ko. Kaya hindi ko kilala ang sarili ko. Remember what you said to me kahapon? Na napaginipan mo na kasama mo ang dalawang tao sa loob ng sasakyan. They're your parents. Hinahatid ka nila sa graduation mo. Those smiles, those laughters coming from two persons, they're real and they're my parents. At totoo rin yung aksidenteng kumitil sa buhay nila. Bigla kong naramdamang sumakit ang ulo ko. I placed my hands on my head. Oh my God, what's happening? Narinig kong tanong ni Ate Sav. Hindi ko ito pinansin dahil sa sakit ng ulo ko. I closed my eyes. Da, slow down. Sabi ng isang dalaga. It was me. Pero hindi niya ito pinansin. Sobrang bilis pa rin ng takbo ng kotse na sinasakyan nila. Their hair, damn it. Kahit mahina lang iyon ay rinig ko ito ng dalaga na nakaupo sa backseat. Anong nangyari? Tanong ng dalaga sa isang babae. Nakaupo sa passenger seat. She looked at the girl. She's my mom. Italia, look at me.
Doon ko na lang ulit narinig ang mga boses sa tabi ko. The excruciating pain in my head subsided, but suddenly it went all black. I think I pushed her to remember things. That's why she passed out. Ang boses ni Ate Sav. I opened my eyes. Pumikit-pikit pa ako para mas makita ko ng malinaw ang kwartong kinalalagyan ko. Same room sa kung saan ako nakatulog kagabi. She's awake. Lumapit naman si Ate Sav. How are you, Iha? Tanong ni Tita Lily. Umupo ako sa pagkakahiga. Bakit nga pala ako nasa kwarto? Nasa garden kami kanina. Anong nangyari? Tanong ko almost whispered. I'm sorry, Italia. You passed out. Kanina after making you remember things. She pouted. Hindi mo kasalanan, Doc. Biglaan lang din yung pagsakit ng ulo ko at pagpasok ng ilang memorya. As much as I wanted to ask what happened kanina, na if you remembered something, kaya sumakit ang ulo mo, well, that can wait. We were worried about you a while ago. Sorry. Pilit ko namang inaalala ang nangyari kanina. Nag-usap na kami ni Tita. Pinakita niya ang pictures ng mga magulang ko. Dumating si Ate Sav, telling me about the condition. Kaya ako nagka-amnesia. At may naalala ako when my head was in pain. I saw my mom. Alam kong siya yon dahil sa pictures na pinakita sa akin ni Tita. Alam kong ako yung babaeng nakaupo sa backseat shouting. I was half shouting to my dad, telling him to slow down. Napatingin silang tatlo sa akin. Joey was in the room too. Wala naman silang sinabi, so nagpatuloy ako. Baka nakuha nila kung ano ang ibig kong sabihin. Nasa sakyan kami. He was driving fast na parang may humahabol sa amin. Narinig ko siyang nagsalita. He said that they're here. Pero hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. I asked Mom what was happening, pero doon na naputol. I looked at them and bowed my head. Yan ang naalala ko kanina. Bakit hindi pa lahat? I want to know myself. I want my memories back. I want to know kung ano nangyari sa loob ng sasakyan na iyon. Niyakap ako ni Ate Sav. Don't worry. Maalala mo rin ang lahat. It takes time. We're here. We'll help you. What you've remembered today is a good sign. She patted my shoulder. Salamat. Maiwan ka muna namin, Italia. Magpahinga ka. Tumango ako kay Tita Lily. Lumabas silang dalawa ni Ate Sav at naiwan si Joey, looking at me with his blank expression. Naiilang ako sa paraan ng pagtitig niya. Kailangan mong magpahinga? Tanong ko at akmang aalis na sa kama. No, napatigil ako. Aalis na lang ako, baka kailangan mo ang kwarto. Lumapit siya sa akin at napatigil na naman ako. Nakatayo siya sa harap ko at napayuko naman ako. Hindi siya sumagot, pero nanatiling nakatingin siya sa akin. Hindi na ako nagsalita dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Who did this to you? I saw him clench his fist dahil nakayuko ako. Watson, look at me.
Unti-unti kong inaangat ang ulo ko at sinalubong niya ang tingin ko. Blue eyes were looking at my green ones. Do you want him to pay? Madiin niyang tanong. Sino raw ang may gawa nito sa akin? Kung bakit nagkakaganito ako? Sino? Si Tito ba? Umiling ako. Ayoko, baka kung anong gawin niya sa iyo na tito ko. He's a devil. Baka mapahamak pa kayo. Ayoko. Why, Watson? Hindi ako sumagot. Ano ba ang mga ginawa niya sa'yo? Did he tell you that he will kill you kapag sinabi mo ang tungkol sa kanya? Isa lang ang maisagot ko. Kademonyuhan ang ginawa niya. Ipinikit ko ang mga mata ko. Unti-unti na namang kinakain ako ng bangungot na iyon. Nakikita ko na naman ang sarili ko sa kwartong iyon habang sinasaktan ng paulit-ulit. Wala siyang awa. Tama na. Narinig ko ang hikbi ko. Ayoko na. Umiling-iling ako. Naramdaman ko na lang ang sarili kong napaupo sa kama. Nag-uhunahan na naman ang pagtulo ng luha ko. Narinig ko siyang napamura. I didn't mean to. I just want to know what happened to you before the incident in my car. I see that you aren't ready to talk about it yet. Stop crying now, Venice. At napamura ulit siya, ngunit pabulong lang. Bumalik na naman yung takot ko na baka mahanap ako ni Tito. Na baka ikulong ulit niya ako at saktan. Fear crept around me. I felt my body shaking. Hindi. Ayoko. Ayoko sa kanya. Ayoko nang bumalik doon. Demonyo siya. Wala siyang awa. Please. Stop crying. I'm sorry. I shouldn't ask that. Umupo siya sa tabi ko and placed my hand on his chest. I am not going to talk about it again. I'm sorry. Pinatahan niya lang ako. Ilang minuto ang nagdaan hanggang sa kulmama ako. Hindi ko alam na may ganito pala siyang side. Nung una na may pagkitita, he was like a tiger, ready to eat his prey. And I was the prey. He pointed a gun at me twice with that killing expression. At nandito siya ngayon, saying sorry dahil sinabi niya. I am sorry too. Hindi ko pa kayang sabihin lahat-lahat. Maybe some other time, kapag handa na ako. Baka kasi siya o sila din ang makakatulong sa akin upang makawala sa bangungot na iyon. Hindi niya ako iniwan. Nanatili lang kaming ganito ng ilang minuto. Gusto kong lumayo na muna sa pagkakayakap niya, pero parang may pumigil sa akin. I just closed my eyes. Hinihintay na hilahin ako ng antok. I can feel that whenever I'm in his arms, I'm safe. I want to stay like this way. Thank you, Joey.